Mag-evaluate po tayo, mga mahal ko pong mga kapatid. Mag-evaluate po tayo. Tutulungan ko po kayo. Kasi po ako po talaga against ako sa seminary. Hindi naman ako against sa mga papastor na kapatid eh. Pag sinabi kasing kapatid, hindi nila papasukin ng pagiging pastor. Kasi pagka pastor mo sila kakausapin, oppose ako talaga sa kanila. Kakalabanin ko talaga sila sa theology. Pero kapag kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, kakausapin mo sila hindi bilang pastor, kundi bilang isang kapatid sa pananampalataya. So ngayon, mag-evaluate po tayo. Kahit sa inyo lang po mismo, personal po ninyong evaluation. Personal na evaluation. Kumusta po ang inyo pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Kumusta po? Nagkakasala po ba kayo? Kumusta ang pagkakasala mo? Normal lang? Napipigilan mo bang kasalanan mo? Napipigilan mo ba yung pag-uugali mong hindi mo gusto? Kahit ikaw mismo hindi mo gusto yun eh. Yung mga tanong na yon. Pero isa lang ang sagot nun, hindi. Hindi mo mapigilang magkasala. Hindi mo kayang pigilan ang pag-uugali mo na nagdudulot ng kasalanan sa mga tao. Yung paninira, ganon. Pero Christian ka, born again ka. 'Di ba? Sinasabi ng mga pastor, born again ka. Mag-evaluate ka, mga mahal ko pong kapatid. Mag-evaluate ka sa pananampalataya mo. So, kung ano man ang ginagawa mo sa pananampalataya mo, yun ang resulta ng tinuro nila. Yan ang resulta. Yan ang resulta, mga mahal ko pong mga kapatid. Matured ka ba? Naniniwala ka ba sa maturity? Naririnig mo yung salitang maturity pero hindi mo na isasagawa kasi walang pundasyon, walang pinagmulan eh. Tingnan niyo death, burial and resurrection. Ngayon pag-aralan natin ang maturity. Paano ka magmamature ngayon? Anong tinuturo nila? Huwag ka magkasala. Kaya mo ba? Kaya mo ba na huwag magkasala? Hindi. Alam mo bakit hindi? Hindi mo alam yung mga pundasyon. Ano ang pundasyon? Sa death, burial, and resurrection, kaligtasan lang. Yun lang. Basta mahalaga, pag nagkasala ka, 1 John 1:9 na kaagad dyan. Automatic yan, automatic, para yung computer. Nag-update kaagad. Automatic, yan ang tinuturo nila. Yun ang alibay nila kapag ka nagkakasala ka, kapatid ko. Yun ang alibay nila. Tanungin mo sila, kapatid, hindi ako nagbibiro. Pag sinabi na lang hindi, sinungaling ang mga yan. Yun ang sagot kasi nila eh. Pag nagkasala ka, automatic 1 John 1:9. Yan, kapag ka nagkasala ka. Yan ang alibay nila, yan ang scapegoat. Anong sinasabi kong scapegoat? Yan ang scapegoat para sabihin nila na kapag ka nagkasala ka, i-apply mo ang 1 John 1:9, born again ka ulit. Yun. Ganun ka na born again, kapatid. Yun ang pananaw nila sa tinatawag na born again. Yung malinis ka palagi, araw-araw, nagkakasala ka, pero at the end of the day, mag-pray ka ng 1 John 1:9. Malinis ka ulit. Ganon. Maintenance, kumbaga. Ang death, burial, and resurrection, ang pang-maintain nila is 1 John 1:9. Napakaliwanag po yun. Hindi na, yun lang ang sagot doon, wala na. Di ba memorize mong 1 John 1:9? Bakit kailangan mong i-memorize yan? Kasi pag nagkasala ka, i-apply mo eh. Tapos, kung minsan, tatanungin mo pa yung pastor. Pastor, nagkasala ako. Nagkasala ka na naman, kapatid? Ano bang sinasabi ng banal na aklat na tinuro ko sa iyo? 1 John 1:9. Ginawa mo ba yan? Hindi. Sabi ko na sa iyo, kapatid ko, dapat i-apply mo yan araw-araw. 1 John 1:9. Ganon.
Ganun lang, kasimple. Yun ang pang-maintain. Para masabi nilang born again ka. Pero walang Holy Spirit, siyempre. Walang Holy Spirit yun. Kasi kung mayroong Holy Spirit, kapatid, ayaw niya ng ganon. Buruin mo, Diyos ang nasa buhay mo, pagkatapos nagkakasala ka, araw-araw nagbabanggit ka ng 1 John 1:9. Buruin mo yun. Pero mga pastor yung mga yan, 4 na taon nagturo yung mga yan, nag-aral yung mga yan, kapatid. Ako po, kahit hindi ako pastor, kapatid ko, pinag-aralan ko po ang salita ng Diyos ng 14 times nung nasa Saudi po ako. 14 to 13 times. Pero cover to cover yon. Tingnan po ninyo, two gospel ministry. Gospel of the Kingdom and Gospel of Grace. Natutunan ko po yon sa banal na aklat. Anong natutunan nila? Calvinism, Romanian. Alam niyo yung Calvinism? Nai-stop siya eh. Alam niyo yung Calvinism? Patungkol yun sa kaligtasan, kapatid. Naghahanap sila ng mga sources, titignan nila doon, tinitignan nila doon, pinapag-aralan nila kung anong uri ng pananampalataya meron sila. Yung mga Calvinian, John Calvin. Alam niyo ba si John Calvin? Pare. Namatay siyang pare. Protestant. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila ang kaligtasan sa Katoliko. Itong paniniwalaan ko, ang kaligtasan hindi nawawala. Itong paniniwalaan ko, ang kaligtasan nawawala. Yun, doon yun. Pero, kung tatanungin mong pastor, ano ba talagang stand? Ano ba talagang stand? Tanungin nyo nga sila. Ano ba talaga ang stand patungkol sa salvation? Total salvation naman palaging tinuturo nila. Nawawala ba talaga o hindi nawawala? Hanggang ngayon, debate pa rin yan hanggang ngayon. Kasi nga, hindi nila alam ang kingdom of God. Hindi nila alam ang nature. Pag sinabing nature, yung pagka-Diyos ng Holy Spirit. Di ba sinasabi nila na Diyos ang Holy Spirit? Pero hindi nila alam yun. Hindi talaga nila alam. Bakit? Sila mismo lang Holy Spirit eh. Ang makakaalam lang, ang makakapagturo lang patungkol sa banal na Espiritu, yung anak ng Diyos na meron ding Holy Spirit. Kaligtasan yung kapatid, dapat malaman mo yun, importante yun. May sagot ang banal na aklat pero wala silang sagot, nasa gitna. Nasa gitna sila, bahala ka sa buhay mo. Basta mahalaga, ibigay mo yung tithes mo, ibigay mo yung offerings mo, ibigay mo yung giving mo, okay na yun. Basta mahalaga, may pera ako. Ganun ang mga papastor. Basta pera. Ganyan yan. Naka-invento na sila eh. Kaya nga mayroong prosperity gospel na eh. Biruin mo, pupunta ka sa simbahan, mayroong nakalagay. Ano siya nakalagay dun, Lord? Tithes and offerings, tapos basta mayroon pang isa eh, nilagay nila eh. Ano kasing offering yun? Kalimutan ko na. Diyan sa Pilipinas, naka-invento sila. Hindi pa sila kontento sa tithes mo, hindi pa sila kontento sa offerings mo. Meron pang isa. Kalimutan ko na yun. Anong nakalagay doon? Basta kung din yun eh. Hindi siya love gift. Parang extra. Parang ganun. Basta pagdating sa pera, mga kapatid ko. At saka lalo na ngayon, hindi pwedeng kumilos ang isang pastor kung walang pera. Hindi sila pwedeng kumilos. Hindi sila pwedeng kumilos. Yung iba, pumupunta pa sa ibang bansa, gumastos ng madami-daming pera. Pero wala namang nagagawa sa buhay nila. Yung iba, pumupunta sa Jerusalem, nagpapabaptism pa doon. Para daw ma-experience nila ang Ilog Jordan.
Yung ibang mga pastor pumupunta sa Jerusalem mag-aral ng Hebrew. Pero pagbalik, wala naman silang natutunan. Pagtanungin mo sila patungkol sa kaligtasan, wala pa rin silang sagot. Ang sasabihin nila, ito, Calvinism. Di ko lang alam kung anong stand ng Calvinism, kung ang kaligtasan ba nawawala o hindi nawawala. Basta nandun sa dalawa. Tapos Romanian, meron din yun. Basta meron dyan. Pinapag-aralan nila. Ang pinapag-aralan nila yung pananampalataya ng tao, hindi yung pananampalataya ng salita ng Diyos. Naunawaan po ninyo ako? Kaya nakakatakot, kapatid ko. Yun ang evaluation ko sa mga yan. Kasi mga kapatid ko, may mga pastor talaga, may mga pastor. Hindi ako against sa mga anak ng Diyos na mga pastor. Malalaman ko kasi yung talagang mga pastor sila, mga anak ng Diyos sila eh. Humble, yung mga yun. Humble sila. Humble sila kapag kinausap mo, makikita mo yung madideserve yung purity ng puso nila. Nakikita mo, alam mo. Bakit? Buhay ang Diyos sa kanila eh. Ganun lang yun. Buhay ang Diyos. Yung mga taong pastor na nagkakasala, patay ang Diyos nila. Bakit? Hindi sila nakikita pag nagkakasala sila eh. Kasi yung Diyos nila patay. Imaginary, alam mo imaginary? Para lang masabi mong pastor sila at meron Diyos sila, pero ang Diyos nila talaga wala. Kaya okay lang magkasala sa kanila kasi walang nagbabantay sa kanila, walang tumitingin. Kaya kahit na nagkakasala yung mga, kahit na nanonood sila ng bold, okay lang. Kasi wala namang nakakakita sa kanila. Kasi nga, yung Diyos na alam nilang Diyos nila, patay. Kumbaga wala. Actually, hindi patay, wala. Ganun. Pero yung mga tunay na mga papastor, alam mo, kahit na hindi nila alam ang gospel of the kingdom of God, alam nilang ginagawa nila sa abot ng kanilang makakaya. Pero ngayon, napapakinggan nilang to gospel ministry, lalo na yung gospel of the kingdom of God, oh. Para silang sinabugan ng granada ngayon. Pag sinabi sinabugan ng granada, yung talagang magugulat sila, alam niyo yun. Kaya yung iba nag-aaral na yung Kingdom of God, Matthew, Mark, Luke, and John. Mag-aaral na sila. At mapalad yung mga kapatid sa pananampalataya na yung pastor nila ay talagang pastor ng Diyos. Hindi pastor ng demonyo. Malalaman mo naman by their fruits you shall know them, sabi na nga eh. Biruin mo, pastor, magpapahiya ka ng madaming tao? Papangalanan pa yung pangalan mo? Hindi pastor yan ganun. Alam niyo po, mga mahal ko pong mga kapatid, kaya lang naman po ako nagagalit. Kasi marami sa mga kapatid ko ang nawawalan lang ng landas dahil sa demonyong mga tinuturo nila. Kaya ang dahilan kung bakit ako nagagalit, mga mahal ko pong mga kapatid, kasi nais kong matigil na yung mga ganung mga pagtuturo. Kasi pastor sila sana. Pastor sana sila, nagtuturo sana sila ng kabanalan sa mga mananampalatayang mga anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, banal ka kapatid, automatic yun. Buruin mo, common sense na nga lang. Common sense, anak ka ng Diyos, hindi ka banal. Buruin mo yun. Anak ka ng Diyos, nagkakasala ka pa rin, parang walang nagbago, di ba? Di ba? Parang wala pa rin nagbago. Actually, mas malala ka pa ngayon, di ba? Pero anak ka ng Diyos kuno. Sinasabi nila, anak ka ng Diyos. Nakakatakot yung ganun. Buruin mo, pumatay ka ng tao, nagsinungaling ka sa kapatid mo. Nakalagay na nga sa Bible eh, ultimong mga pastor pupunta ng impyerno eh. Kahit mga pastor pa yan, pupunta ng impyerno. Napakaliwanag na nga. Binabasa na nga lang nila. Kahit na literal na nga lang yung pagkakabasa, pagkakasulat, hindi pa rin nila tinatanggap yun.
Tapos sinasabi nila, death, burial, and resurrection, Ebanghelyo ni Kristo. Tinuro niya yon. Matthew 7 verses 21 to 23. Maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nagpalayas ako ng mga demonyo, nagpalagaling ako ng mga may sakit, nagbuhay ako ng mga patay. Buriin mo, tapos isasagot ng Panginoon sa Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Sino yung mga yon? Hindi ba mga pastor yon? Hindi ba mga pastor yon? Oh, tapos sasabihin nila, hindi mga born again yan. Hindi mga born again yung mga yon, mga kapatid. Hindi na tinanggap ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon, sarili na ng tagapagligtas. Ano ba yan? Hindi ko talaga maintindihan. Biruin mo, mga matitinong pastor, saan mo sila makikita? Saan mo makikita yung mga matitinong pastor? Saan? Saan mo sila makikita, kapatid? Yung mga matitinong pastor, nakatago. Nakatago sila, yung ba nananahimik? Bakit? Ayaw nila ng gulo eh, which is tama lang naman. Ayaw din nila ng debate, which is tama lang din naman. Ayaw nila ng makipagdiskusyonan. Tama lang din naman. Bakit? Anong mapapala nila kung kakausapin nila mga demonyo, mga pastor na yan? Diba? Anong mapapala nila sa mga demonyo, mga pastor na yan? Wala. Mas magandang manahimik ka na lang. Kaya lang sa akin, hindi po eh. Online po kasi ito eh, mga mahal ko pong mga kapatid. Online ministry po. Ito ang isa sa paraan para abutin ng Panginoong Jesucristo yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Pagka naniniwala ka sa Kingdom of God, kapatid ko, ikaw na yun. Isa ka na yun. Isa ka na doon sa last days ministry ng Panginoong Jesucristo. Pag naniwala ka sa Kingdom of God, sa Gospel of the Kingdom of God, isa ka na sa mga pinili niya, kapatid ko. Ang pagpasok sa kaharian ng langit, hindi yan pinupwersa, hindi mo pupwersahin. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, maraming gustong pumasok sa kaharian pero hindi sila nakakapasok. Bakit? Ang prerequisite para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat buong buo yung pananampalataya mo at nalinisan ka at papasok sa iyo ang banal na spirito. Pag mayroon ka nun, automatic yun, makakapasok ka sa kaharian ng langit. Makakapasok ka sa Kingdom of God na tinatawag. Tingnan ninyo, maraming mga anak ng Diyos walang Holy Spirit, nahihirapan sila sa pananampalataya nila, tama? Ang tanong, meron bang mga anak ng Diyos na mayroong Holy Spirit na nahihirapan din sa pananampalataya? Opo. Meron din. Kung yung may mga Holy Spirit, nahihirapan pa rin sila sa pananampalataya, mas lalo na yung mga taong mananampalataya na walang banal na spirito. Kaya nga sabi nga ng Apostol Pablo, grieve not the Holy Spirit. Ano yung ibig sabihin ng grieve not? Huwag mong paiyakin ang banal na spirito. Paano mo ba mapapaiyak ang banal na spirito? Paano mo siya mapapaiyak? Siyempre pag nagkasala ka. Ganito ang basic eh. Ito ang pinaka-basic na pagtingin ng isang anak ng Diyos sa kanyang kapatid. Ganito ang basic. Paano yon? Pag tinignan mo ang kapatid mo sa pananampalataya, hindi siya ang tinitignan mo, kapatid ko, kundi ang Diyos na buhay at ang banal na spirito na nasa buhay niya. Ngayon, aawayin mo ba siya? Kung ang tingin mo sa mahal mong kapatid ang banal na spirito o kaya ang Panginoong Jesucristo na nasa buhay niya, aawayin mo ba siya? Halimbawa, babae, yan, babae, kapatid mo sa pananampalataya, magandang babae. Ang nakikita mo sa kanya, ang Panginoong Jesucristo na namatay para sa kanya, tama? Tapos yung Holy Spirit na nasa buhay niya, tama? Malilibugan ka ba doon sa kapatid mo sa pananampalataya? Ang ganda naman ng kapatid kong ito. Ang sarap-sarap namang i-date. Ang sexy naman.
Ganun ba yon? Ganun ba yung trato natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya? Ikaw naman babae, kung meron kang Holy Spirit, papasok ka ba sa simbahan na kulang na lang makita yung pag-aari mo? Yun ba yung gusto mo naman? Common sense, ne? Simple lang yun, mga tanong, simple lang ang mga sitwasyon yun. Pero di tinuturo ng pastor mo yan, kapatid. Binabanggit nila pero hindi nila tinuturo. Iba kasi yung tinuturo sa binabanggit eh. Kasi kapag ka tinuturo mo, matututunan mo yun. Pero kapag binabanggit lang sila, hindi na emphasize. Hindi nabibigyan ng tuon, hindi nabibigyan ng pansin. O ngayon, ang tinuro ko sa'yo, nabibigyan mo ba ng pansin? Oo, bakit? Ang kapal na lang ng mukha mo kung magsisimba ka pagkatapos ang mata mo kahit saan nakatingin. Sa legs dito, sa legs doon, sa legs doon. Baka pati sa legs ng aso, titignan mo pa rin eh. Tingnan po natin mga papastor. Nasaan sila ngayon? Nadidisan ko sa Pilipinas, nasaan sila ngayon? Hindi ko sila makita, kapatid. Hindi ko sila makita. Spiritually po, nakikita ko po ang Pilipinas, hindi ko sila makita. As in, wala. Parang hangin lang na, di mo alam kung saan mapunta, kung saan pumupunta. Kapag nagtuturo ako ng Tagalog, wala namang ganong nakikinig. Kasi ang Facebook ko, ang target niya talaga, ibang bansa kasi nga lagi ako nag-i-English. Kaya ang algorithm ng Facebook ko, lumilitaw lang yan kapag sa ibang bansa. Pero pagka sa Pilipinas, hindi. Kasi hindi naman po ako talaga nagtatagalog eh. Nagtatagalog lang ako sa mga taong, sa mga Facebook friends ko, kung sino man po kayo dyan. Basta yun lang po ang pinaka-basic. Anak ka ng Diyos, banal ka. Anak ka ng Diyos, meron kang Holy Spirit. Ganun lang pinaka-basic nun. Ganun lang pong pinaka-basic. So, shalom, my dear pastor, evangelist. Evangelist. My dear pastor, shaman. Oh my, I'm still sleepy. We worked last night until midnight, my dear brothers and my dear sisters, my dear pastor, shaman, Pastor Hawaraka. We are busy. And it's already 9 o'clock here. I know that you're waiting for me, but I talked to brother Intizar to cancel the meeting again. Because I should. Anyway, my birthday is, when is my birthday? My birthday is next week. 30th is my birthday, my dears. And that is my spiritual birthday also. And that would be my 27th year of my relationship to our Lord Jesus Christ. And that's a good news. We are still busy, my dear brothers and my dear sisters. So I can leave you now here, my dears. And shalom. Shalom. Bye-bye.